Alright, welcome back. Magandang umaga sa inyo mga ka-Johnny. Bago na muna ako gumagawa talaga ngayon. Maaga kasi ako natutulog. Kasi nga, nice suma talaga yung ano natin, yung lagay natin ng katuan. Pero hindi naman tayo tinatalangkasan. Ba't nilalaglag? Gulang talaga ako. Yun lang. No? Pero, muli, paalala. Kung di pa po kayo nakasubscribe, please subscribe, like, share, hit nyo na yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga videos na ginagawa natin dito about all the review, all update at mga usapang online lending apps mga ka-Johnny. Ayan, dilim pa, umaga 5:30 na naman. Ganitong oras talaga ang gising natin. Ayan, morning routine, ulo ng tubig, saing bago pumasok sa trabaho. Pala mga ka-Johnny, may share lang din ako sa inyo na para ma-detoxify kayo ng normal way o yung talaga natural way is pag gumigising talaga ako mga ka-Johnny, maligam-gam na tubig agad ang iniinom ko. Yung kaya mo nang inumin, yung bagong galing sa pakulo, tapos palamigin na ng konti. Ito mga ka-Johnny, maganda na ito sa tiyan ko. Talagang everyday flash away ako sa after ko kumain. Goods talaga. Napakaganda sa tiyan ko yan. Yung maligam na tubig pagkagising. So yung share ko lang sa inyo. So meron akong iyaano sa inyo mga ka-Johnny. Meron kasi mga ilang nag-comment sa akin na paano raw sila makakahiraw ng pera kung hindi raw sila lalapit sa OLA. Ito share ko lang. Papalinawagan ko lang sa inyo, papaalala ko lang sa iyo, magpapayo lang ako sa mga taong gustong humiram dito sa mga online lending apps, dito sa mga OLA. Papaalala ko sa inyo na kung malakas ang loob ninyo humiram sa mga ganitong klase ng mga lending, mga ganitong mga klaseng OLA, no? Pag-aralan nyo muna yung OLA bago nyo pasukin. Tandaan nyo lagi yung sinasabi ko rito about sa mga ganitong usapin mga ka-Johnny. Kasi ang problema natin sa mga OLA is maganda siyang pakinggan, maganda yung ads niya, maganda talaga yung mga sinasabi niya na 30 days, 6 months, tapos ang baba interest, tapos malaki makukuha mo, which is very too good to be true. Pero tandaan ninyo, kung mga history na mahihiraman ninyong OLA hindi maganda, like ganito, paalala ko ulit, papayo ko sa inyo na nasa inyo kasi ang desisyon Kasi sa akin, papaalala ko ito. Kung kayo hihiram, kaya nyo bang harapin yung harassments nila? Kaya nyo bang harapin yung harassments na gagawin nila doon sa mga kaibigan kakilala ninyo na baka sakaling madadamay dahil nga pati sila guguluhin ng mga yan. Tatawagan nila, sila kukulitin na masingil at para ma-push kayo or ma-stress kayo na magbayad sa kanila ng kanilang gusto. Kasi nga, di ba, pag umutang tayo sa mga OLA, kunwari, 3,000 yung hiniram natin, yun yung approve sa atin, ang kadalasan dumadating sa atin dyan na pera, pagdating sa e-wallet natin, is almost 2,000 plus na lang. Siguro mga 2,1 or 2,2, mga ganon, sa halagang 3,000 na hiniram mo. Yun ang makukuha mo, tapos babayaran mo siya after 7 days. Kadalasan ganun after 7 days, 3 plus na yung babayaran mo. Di ba, kaya nyo bang bayaran ng ganun yun, ng ganun kabilis? Intindihin nyo na lang yun. Common sense ko na lang kung pinapayo ko sa inyo. Kung may pambayad naman kayo, go hanggang 7 days. Pero kung wala kayo may babayad, kaya nyo nga bang harapin yung harassments na yan? Kaya nyo bang matawagan kayo ng almost 60 times na mga calls sa isang araw? Makatanggap ng almost 100 text blast kasama yung mga kaibigan ninyo, yung mga nasa contacts ninyo, at guluhin kayo sa Facebook, magko-comment sila na manunuba ito, nangungutang na hindi mo magbayad, scammer, magnanakaw, ganon. Kaya nyo bang tanggapin? Then go! Wala akong magagawa sa inyo, desisyon nyo po kasi yan. Basta ako, pinapaalala ko lang sa inyo mga ka-Johnny. Ako kasi, wait lang, kumulo na kasi. Ako kasi gusto ko matulungan kayo. Ayoko kayo magkaroon ng suliranin about dito sa mga online lending dahil naranasan ko na po yan. Naranasan ko na naipost ako, ipahiya ako, scammer.
Naranasan ko nang gawan ako ng GC. Tinag yung mga friends ko. Sinama doon. Parang pinapakalat nila na mandanambunga ako. Kaya nyo ba yun? Pagbantaan ng buhay ng pamilya ko. Ang asawa ko nadamay. Kung ano mga pinagsasabi sa kanila. Kaya nyo ba yun? Kung kaya nyo, then go. Wala akong magagawa. Desisyon nyo yun. Pero sana, eto mga sinasabi ko, hindi para sa akin lang. Para sa inyo to. Para sa kabutihan nyo to. Hindi ako yung tipo magpo-promote ng OLA. Nakita nyo naman pag ako nag-review ng OLA. Pati yung gagawin nila na maaaring mangyari sa inyo doon sa mga humiram, i-share ko sa inyo. Hindi ako basta promote lang. Hindi ako basta papayo na humiram kayo rito. Ayoko kayo mapahamak, mga kadyani. Ayoko mapahamak yung mga tao na gustong pasukin yan para lang harasin, para lang guluhin, para lang magkaroon kayo ng mental depression, magkaroon kayo ng anxieties and stress. Tapos, kaya nyo ba yung baka maranasan nyo yung naranasan ng iba, yung kasama namin sa group na pinadalhan ng ataol at saka nabulaklak ng patay. Kaya nyo ba yun? Pero kung kaya nyo kung tanggapin nyo sa sarili nyo, sa mangyayari, kung sakali mangyayari sa inyo, wala akong magagawa. It is your choice, hindi choice ko. Kaya nga sabi ko sa inyo, pinapalalahanan ko kayo, bago nyo pasukin nyo, mag-isip kayo. Kung talagang wala kayong mahiraman na mga siguro dahil kaya wala kayong nahihiraman, ito, so real talk lang tayo ha. Siguro kaya kayo wala nahihiraman ng mga kaibigan ninyo. Dahil lahat ng kaibigan ninyo, nahihiraman nyo na, baka di nyo na rin nabayaran. Ganun talaga yun. Ako minado ako. Ngungutang pa rin ako hanggang ngayon. Pero hindi na sa OLA. Doon ako sa mga kaibigan, nakakilala ko. Kapag sinabi ko na ganun, kung magigipit man ako, at least, patagalan man, mga ilang linggo lang, basta, binabalik ko talaga kung magkano inutang ko at depende sa usapan namin. Ngayon kasi minsan may mga time talaga nagigipit tayo. Kaya nakikiusap lang tayo sa mga kaibigan natin na magigipit lang tayo ng konti. Pero nababayaran natin ng paunti-unti. Yun lang naman na pinapayo ko sa inyo. Kasi nga, hindi naman lagi tayo may pera. Kasi kung papasukan nyo talaga tong OLA na to, mas malaki pa doon sa inutang nyo yung magiging problema ninyo. Ganon katindi yung masasuffer ninyo. Pero kung kaya nyo, kung matigas na kayo, kung matigas ang dibdib nyo, hindi para sa inyo ang channel na ito na magpo-promote ng OLA na kung wala kayong mahiraman at kaibigan, sa OLA kayo lalapit. Hindi ako nagpo-promote dito ng online lending. Ipinapakita ko sa inyo kung ano ang pwedeng mangyari sa inyo. Marami na malapit sa amin, mga nag-attempt ng, alam nyo na yung pagpapatiwakal. May nag-attempt na yan. Meron na rin lumapit sa akin na gusto humingi ng tulong dahil yung kapatid di niya alam. Mayroon na palang utang sa mga ganito. Ayun, kailan lang merong namin sa amin na naman yan, nagpatiwakal nga, ayun. Gusto pumunta, gusto mag-file ng report. Pero siguro sa mas filing na mangyayari, baka yun, doon namin isama or kasi taga-probinsya siya. Yung kapatid yata ang pupunta, magre-representa para mag-file ng complaint sa mga OLA na nahiraman nung na yun. Pero tandaan niyo mga kadyani, ako, huwag nyo na lang pasukin. Sana pakinggan niyo yung sinasabi ko. Bilang isang legit OLA victim, ayoko mangyari sa inyo yung mga mental stress, depression, anxieties, at kung ano-ano na maaari mangyari sa inyo. Siyempre ako may malasakit ako sa kapwa ko. Hindi man ako ganun kabuting tao, may malasakit ako sa kapwa ko. So sana pakinggan niyo yung sinabi ko. Ito, payo ko lang sa inyo, paalaala ko lang. Huwag nyo nang subukan. Masisira ang buhay nyo. So yun, ito ang inyong lingkod ka, Johnny ng Janitor TV, at ito ang Johnny Det, usapang utang, usapang OLA.